Concentrating po tayo mga kapatid. Verse number 1 and then verse number 18. Yan na kayo? O Lord, God of my salvation, I have cried day and night before Thee. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more, and that are cut off from thy hand. Thy rod lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy ways. Thou hast taken away my kingdoms far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up. Mine eyes mourned by reason of affliction. Lord, I have called daily upon Thee. I have stretched out my hands unto Thee. If thou show wonders in the dead, shall they ever rise to praise me? Selah. Shall Thy loving kindness be declared in the grave, or as Thy faithfulness in destruction? Shall Thy wonders be on the dark, and Thy righteousness in the land of forgetfulness? But unto Thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent Thee. Lord, why hast thou off my soul? Why hast thou forsaken me? I am afflicted and ready to die. From my youth up, while I suffer thy terrors, I am distracted. Thy fears have rolled over me, thy terrors are down. They came round about me daily like water. They compassed me about together. Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness. Ay, ito na naman. Salamat, Panginoon, sa kakabasa ng iyong salita. Langin namin, o po ang pagmuna, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Inig po namin ang banal na Espiritu po, siyang patuloy ng mga siya. Piti mo po, Panginoon, ang iyong puling po. Siyang mag-ahatid ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa tuloy ng privilege. Nagkakaroon po sa amin, na aming pumapag-aralan. Mga po, Panginoon, ay aming inilig sa pangalan ng Jesus. Amen. Magpula po tayo. Ito po ang aklat ng awit. Na kayo po makita, mga kapatid, ito po ang aklat na isinulat po na wala kang makikitang saya mula sa umpisa ng talata hanggang sa kahuli-hulihan ng talata. Para baga, wala pong sunshine dito po. Puro bagyo. Puro mga trouble. Alam niyo po, matitignan niyo po dito sa Psalm chapter 3, verse number 6. Psalm chapter 3, verse 6. Meron po sinabi niya si Haring David. Na sabi niya, hindi ako matatakot. Sabi niya, I will not be afraid of 10,000. 3:6, sabi niya, I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against me round about. So dito po pinapakita na sinasabi ni Haring David, wala akong takot. Pero pagdating ng Psalm 88, makikita po natin na siya po ay sumulat ng isang awit na kung meron mang mararanasan na kalungkutan o karanasan na hindi po natin gugustuhin na maranasan, ay dito lahat nakasulat sa chapter na ito. Ano po? Kaya, titignan natin mula umpisa hanggang matapos, ito pong mga talata dito ay talaga pong purong kalungkutan. Verse number 1, makikita po natin dyan. Sabi dito, Lord God of my salvation, I have cried day and night before me. Sa makikita po natin ang sumulat dito, we can see him as a very, very sad person. Kasi sabi niya, I am crying unto you, Lord, day and night. Ibig sabihin, pag ikaw po ay talagang umiiyak sa Panginoon, araw at gabi,
talaga pong merong kalungkutan na nangyayari sa iyong buhay. Amen? And most of us, alam natin, na-experience po natin yan. Na parang yung mga lonely people po na ito, gusto mo parang nangyari mga kapatid, gusto mo makita maraming bagay sa iyong buhay, pero dahil sa kalungkutan, na maraming mga pag-iisip ang napupuo sa iyo at sinasabi mo, para sinasabi mo gano'n, tama na, ayoko na. Diba? Amen? Sabi po, na si Jeremiah, sabi po ng Bible, he wept for the people Israel. Yung mga Hudyo, na parang yung kanyang concern ay parang wala nang mangyayari sa kanya po iniiyak. At ang ginawa niya na lamang po, he prayed day and night. Amen? Na kapag malungkot ka po, ganyan na mangyayari po sa iyo. Alam niyo po, pag meron ka mabigat na problema, doon mo maunawaan yung ibig sabihin ng praying without ceasing. Amen? Ang interval siguro ng prayer mo, seconds lamang. Kaka-pray mo pa lang, ayan na naman, maalala mo sa problema, then again, you started praying. At doon mo maunawaan, ito pala ang ibig sabihin ng praying without ceasing. Now, verse number 2, nakikita po natin, na sinabi po naman dito, let my prayer come before thee. Now, incline thine ear unto my cry. So, siya po ay isang tao, na totoo po, no? Siya po ay isang malungkot na tao, isa rin po siyang mapanalanginin na tao. Pero ang problema, mga kapatid, na may pakiramdam, ito po, sumulat ng awit na ito, na para ang kanyang panalangin, hindi na po dinidinig ng ating Panginoon. Naranasan niyo po ba yan? Na para bang pag nanalangin ka, na hindi man lang tumatagos ang kisame ng bahay? Amen? Para you are looking for an answer, pero wala kang mali. Para sinabi mo, Lord, ito po ang aking panalangin. Then you keep quiet, now you stand still, at nakikinig ka, ano kaya ba ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Pero sabi nga dito na, Lord, incline your ear, sabi nga, thine ear unto my cry. Napakalungkot, mga kapatid, pag ikaw ay lumapit sa Panginoon at talaga wala kang sagot na marinig. Amen? Kaya po. Now, pangatlo, sabi po rito sa verse number 3, now, for my soul is full of troubles. Sa hindi lamang po siya a sad man, a prayerful man, but also a troubled man. Na pag ikaw ay talaga, mga kapatid, dinampuan ng problema. Maging problema yung personal, problema ng relasyon, problema ng financial, problema ng pamilya, talaga naman po mararamdaman mo po yan. Kaya sabi po rito, my soul is full of trouble, and my life draweth nigh unto the grave. Pag punong-puno ka, mga kapatid, ng problema, ang gusto mo kaagad, o naiisip mo, wawakasan ko na ang problema ito. Amen? Napakalungkot. Now, verse number 4, tignan pa po natin. I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength. So ano pa po siya? Hindi lang po siya troubled man, but also he is a dying man. Na parang mamamatay na siya, na sinasabi niya gano'n, ano ba ang mangyayari sa aking buhay? Wala na po. Kaya, dito po perhaps, ngayon, nakita po natin, na parang yung problema natin, hindi na makikitaan ng solusyon. Di ba? Pero mga kapatid, alam natin na may solusyon sa bawat problema. Tama po? Amen? Pero parang nararamdaman mo na wala na pong solusyon. Now, I remember, I met a young lady, mga kapatid, na siya po ay masyadong depressed. Ang naging problema niya po ay kanyang love life. Na may boyfriend po siya, ayaw ng kanyang magulang, pinag-iwalay po sila, dinamdam niya po ng maigi po yun. Na itong magandang babae po na ito, nangayayan, na talaga po na naging mutot patanda naman. And it so happened, mga kapatid, na nabisita ko po siya, naakay ko po siya sa Panginoon at tumanggap. Then she started attending church. Parang nabuhayan po siya ng loob. Yung nga lang, malaking pinsala na po ang nangyari sa kanyang katawan. Hindi nagtagal,
kinuha siya ng Panginoon. Amen? Sabi sabihin, na ganyan ang dinadala ng kalungkutan sa atin. Na yung mga depresyon, alam natin mga kapatid, o bibilyan, nag-suicide because of depression. Diba? Kaya dito po, nakita natin ang isang malungkot na tao, he is a dying man. Sa verse 4, ano ba, makita po natin dito. Sabi niya, I am counted with them, that go down to the pit, for I am a man that hath no strength. Na parang yung buhay niya talaga sabihin natin, he is a broken person. Wala na po siyang lakas. Wala na po siyang masasabi po natin na magagawa pa doon sa kanyang mga hinaharap. Okay, verse number 5. Verse number 5. Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. So ano pa? Dahil sa kanyang problema, ang pakiramdam niya po, he is now a forgotten person. Para lahat ng mga nagawa niya po, lahat ng mga achievement niya, lahat ng mga tulong niya po, nakalimutan na ng mga taong kanyang tinulungan. And by the way, mga kapatid, yung po ang buhay talaga. Huwag mo po laging iisipin, pag may natulungan ka, hindi niya na makakalimutan niya. You always think, mga kapatid, if you help somebody na gusto mong makatulong and you are not expecting anything in return. Amen? Sapagkat sabi nga, your labor is not in vain in the Lord. Ginawa mo yan, lagi niyo mo isipin, every time you help somebody, you do something good for a person, lagi mo pong iisipin, you are doing that for the Lord and for Him. Amen? Ginawa mo yan para sa Panginoon. Siyempre, may reward sa Panginoon niya. Okay. Now, verse number 6. Verse 7. Thou wrought lion hard upon me, and thou hast afflicted me with all the waves. Selah. So, paano ba nangyayari? Nakita yung waves, in-afflict ka ng mga waves na yan. Sinasabi po rito, hindi lamang po siya malungkot na tao, kundi isa po rin siyang tao na parang nalulunod na. Nalulunod na. Alam niya minsan, pag nakaramdam ako ng lungkot, sabi ng Ternero, tayo mo daw sa baba. Doon sa kwarto na sabi, ayaw ko doon, nalulungkot ako. Meron mga time, mga batid, that you go to a place sa inyong bahay, na dati okay ka lang naman ito, kahit maghapon ka doon Pero meron mga pagkakataon na parang nalulungkot ka Diba? Na araw, ayaw makakita ng liwanag. Gusto ko yung ilaw lang ng fluorescent lamp. Pero may mga pagkakataon, malulungkot ka Para you feel that you are drowning. Ano po ang dahilan? Bakit po ganun ang nararamdaman mo? Because of problems or something wrong. Amen? So yun po. Ang nakita niya, verse number 8. Ano pa? That thou hast put away mine acquaintance far from me, thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth. So ano nangyari po? Iniwalayan siya ng kanyang mga kaibigan. Bakit? Merong mga tao na nagsabi siya, ay ganoon, pero hindi naman siya ganoon. Yung kanyang mga acquaintances, mga kapatid, naglayuan sa kanya, and he was left alone. So ano nangyari? Parang isang lonely man. Amen? Napakalungkot, mga kapatid. Yung mga dating kasama mo, nilalayuan ka na. Yung mga dating mga kapatid, na bilib sa'yo, parang ayaw na sa'yo. Verse number 8 pa rin. Sa huling bahagi dyan. Sabi dyan, Sabi niya, I am shut down, I cannot come forth. So hindi naman po siya lonely man, but also a weak man. I cannot go, sabi niya, wala na akong lakas, ayoko na. Verse number 9, nakita natin, itong tao na ito ay disoriented na rin. Sabi niya, mine eyes warned by reason of affliction, Lord, I am called daily upon thee, I am stretched out my hands unto thee. Disoriented na po siya, mga kapatid. Na paano ba ang tingin niya, wala na siyang patutunguhan. Kahit ano po ang gawin niya, wala na talaga.
na he is offering something para yung kanyang ino-offer na yan, para hindi na na-appreciate. Na-disorient na po siya. Ha? Saan pa? Nadagan natin yung verse, number 14. Sabi niya, Lord, why castest thou off my soul? Why hidest thou thy face from me? No? Kaya, nagko-confuse na po siya dito. Nagsabi naman ng Panginoon, di ba? If you seek me, you will find me. Tama? Kaya sinasabi niya dito, why hidest thy face from me? Amen? Siya nagko-confuse na po, mga kapatid. Kaya tingnan niyo pa na, pag ikaw'y nakakaranas ng isang bagay, na isang karanasan sa iyong buhay, isang problema na nahirap kang harapin, na para baga ang nangyayari, lahat maging ang kapangyarihan ng Diyos ay pakiramdam mo, hindi tatalakay. Bakit po? Confused ka na po eh. Verse 15, ano ba sinabi? I am afflicted and ready to die from my youth up. While I suffer the terror, I am distracted. No? Afflicted na po siya. Verse number 16, sabi pa rito, mga kapatid, na siya po raw ay pinalo na. Verse number 18, na-betray na po siya. Sabi niya, that's the last verse. Lovers, or lover and friend, as thou put far from me and mine acquaintances in the dark. Ganyan na kapatid. Pag ganyan ang naranasan nating buhay, kanino ka matatakbo? Even the very person, even the very, sabihin po natin, acquaintance mo po, na alam mo makakatulong sa iyo, wala na eh. Diba? So, paano ba ganyan sinasabi natin, ano? Paano kaya ang buhay natin hindi po magtatapos na sabi nga ng isang fairy tale na they live happily ever after. Tinatawagan mo si Sin, sabi ko, Sin, tulungan mo sa aking message. May babasahin po sa inyo si Sin na istorya. Lakasan mo niya. A very familiar story. The wicked stepmother wanted to be the most beautiful lady in the kingdom, and she would often ask her body. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? And the magic mirror would say, "You are, your majesty." But one day the mirror replied, So Snow White is the fairest of them all. The wicked queen was very angry and jealous of Snow White. She ordered her huntsman to take Snow White to the forest and kill her. "I want you to bring back her heart," she ordered. But when the huntsman reached the forest with Snow White, he took pity on her and set her free. He killed a deer and took its heart to the wicked queen and told her that he had killed Snow White. Snow White wandered in the forest all night crying. When it was daylight, she came to a tiny cottage and went inside. There was nobody there, but she found 7 plates on the table and 7 tiny beds in the bedroom. She cooked a wonderful meal and cleaned the house entirely. Finally, slept on one of the
tiny beds. At night, the 7 dwarfs who lived in the cottage came home and found Snow White sleeping. When she woke up and told them her story, the 7 dwarfs asked her to stay with them. When the dwarfs were away, Snow White would make delicious meat for them. The dwarf loved her and cared for her. Every morning when they left the house, they instructed her never to open the door to strangers. Meanwhile, in the palace, the wicked queen asked, "Mirror, mirror on the who is the fairest of them?" The mirror replied, "White is the fairest of them all." She lived with the 7 dwarfs into the wood. The wicked stepmother was furious. She was actually a witch, knew how to make magic potion. She now made a poisonous potion and gave a shiny red apple into it. Then, she disguised herself as an old wizard woman and went to the wood with the apple. She knocked on the cottage door and said, "Pretty little child, let me in. Look what I have for you." White said, "I'm so sorry, old lady. I cannot let you in. 7 dwarfs have told me not to talk to strangers." But then Snow White saw the shiny red apple and opened the door. The wicked witch offered her the apple, and when she took a bite, poor Snow White fell into the deep sleep. The wicked stepmother went back to the palace and asked the mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all men?" The mirror replied, "You are, your majesty," and she was very happy. When the 7 dwarfs came home to find Snow White lying on the floor, they were very upset. They cried all night and then built a glass coffin for Snow White. They kept the coffin in front of the cottage. One day, Prince Charming was going past the cottage and he saw Snow White lying on the coffin, and he said to the dwarf, My, she is so beautiful. I would like to kiss her." And he did. Immediately, Snow White opened her eyes. She was alive again. The prince and the 7 dwarfs were very happy. Prince Charming married Snow White and took her to his palace and lived happily ever after. And they lived happily ever after. So, alam niyo po yung istorya ni Snow White, di ba, mga kapatid? Na in every fairy tale, yan po ang maririnig niyo. And they live happily ever after. Now, question. How if life doesn't end up happily ever after? Katulad yun nasa Psalm 88. Palagay ko walang happily ever after yun eh. Pero niyo po, ano po yung buhay niya, mga kapatid? A sad man, prayerful man, troubled man, dying man, broken man, forgotten man, drowning man, lonely, weak, disoriented, confused, afflicted, chastised, betrayed. Wala po. Diba? So, mga kapatid, paano po kapag ang buhay natin hindi po matapos ng happily ever after? And sometimes, mga kapatid, para pag meron tayong thinking na we are in a fantasy, na parang naghihintay tayo ng isang Prince Charming na ikaw ay pag dinalikan, makakalaya ka na sa pagiging palaka o anuman. Hindi po ganun, mga kapatid. Amen? So, ano po ang dapat natin gawin dyan? Well, siyempre, let's go back to the book. And that is the Bible. Ano ang gagawin po natin kung ang ating buhay is not really happy? Well, number 1, trust God. I think that is the only thing we can do is to trust Him. Para sinasabi natin, well, how I wish magkaroon ako ng isang maayos na tahanan, maayos na relasyon sa aking asawa, maayos na mga anak, maayos na kabuhayan, maayos lahat-lahat. Kung lahat ng iyan gusto mo pong maging maayos, then trust God. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang buhay mahirap. Life is hard. Life is problem. Life is education.
yun, mga kapatid. Lahat po yan eh. Kaya mga kapatid, hindi po natin masasabi na, kaya sabi nga natin dito na, don't quit. Magpatuloy ka lang. You trust God. Yan po ang pwede natin gawin. No? Pangalawa, you are not alone. Kung meron ka mang problema na nararanasan ngayon, hindi lang ikaw ang nakakaranas niya. Now, you look around you, mga kapatid, baka meron pang mas masahol na problema na nararanasan kesa sa iyo. Minsan, nagpupukpuk na po tayo, mga kapatid. Nagpupunta na tayo hanggang doon sa ating juniper tree. No? Sa isang kuweba na tulad nitong si Elijah. Pero tingnan po natin, ano ba ang problema mo kumpara sa problema ng iba? Amen? Now, so you look around, you are not alone. Lagi mo pong aalalahanin, kung meron ka man pong nararanasan na hindi maganda ngayon, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Ano ba ang problema mo? Amen? Na? Oh, sabi mo, problema ko yung asawa ko. Bakit? Ganito ang kanyang ginagawa. Na? Yung po, pwede naman mabago pa rin. Paano kaya yung mga asawa, ng mga shop, na hindi na pwedeng bumalik dahil nangamatay na. Amen? Amen? Na? Pangatlo, mga kapatid, huwag kang magpaawa sa iyong kalagayan. Kailangan lagi kang maging matatag. Kaya sabi nga ng shop na white na nagbigay ng speech, kasi sabi niya, Mr. President, help us. Sabi niya, tayong mga naulila, tayong mga nabalo. Sabi niya, maging malakas tayo para sa ating mga anak. Amen? Na? Naging matatag po siya, mga kapatid. Na? At ano ba po? Pang-apat, lagi mo pong iisipin, there still be another day. Hindi lang po ngayon ang araw. May bukas pa po. Na? Meron pang bukas na maaaring baguhin ang ating kahapon. Amen? Meron pa pong bukas, mga kapatid, na maaaring mas maging maganda kesa doon sa ating mga naranasan. Kaya lagi po, mga kapatid, na meron pong bukas. Alala niya, di ba? Yung batang miyak sa pamilya, hindi ako natanggap sa tryout. 12 lang ang kinuha pag number 13 ako. Di ba? Pinakain ng noodles ba yun? Ano sabi ni Mami? There is always another day. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, meron pa pong bukas na maaaring mangyari. Ha? Kung baga sana kung ngayon January o February, pangit ang naging animo o naging kita mo, meron pa pong Marso. Na meron pa Abril. Meron pa maraming buwan bago matapos ang taon. Na? At ang panglima, mga kapatid, behave valiantly, no, for our children, for our loved ones. Maging matatag ka po para sa iyong mga mahal sa buhay. Amen? Alam niyo po, si Sister Jo, si Jo Marcial, nag-post po siya ng picture ng anak niya, si Jairo. Alam niyo po, si Sister Jo, in a very young age, napalo po siya. Alam niyo naman yan. Alam niyo naman, hindi ko naman naman kung ilang taon na siya palo ngayon, pero hindi po nag-asawa. Tinaguyod niyo po yung dalawang anak niya po na nag-iisa. At sabi niya po doon, sabi niya, son, I am very proud of you. You are the reason kaya akong naging matatag ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, we have all the reason to live. Diba? Kaya kung sakasakali ang buhay, hindi mo matapos ito, na happily ever after, then you trust God. Diba? You are not alone. Na huwag ka magpaawa, mga kapatid. Now, there is always another day. Then, ano pa po? Behave valiantly for your children, no? For your loved ones, for yourself, for your ambition, and most especially for your God. Amen? Sa madalit sabi po, masasabi natin yung sinabi ni David sa chapter 3, verse number 6 of Psalm.
I am not afraid with 10,000. Amen? So dapat di po tayo natatakot mamuhay. Na ang buhay po, punong-puno ng pagsubok. Anong gagawin mo sa pagsubok? Aatrasan mo, hindi. Hindi mo niya pwede doon agad. Kailangan talagang sagupain mo. At bawat sagupa mo, mga kapatid, lagi meron ka matututunan dyan. Hindi maaaring wala. Amen? At diyan naman po tayo lalago. Diyan tayo magmamature. Amen? At sa biyaya ng Panginoon, tayo po makakapagpatuloy. Kaya sabi ng isang awitin. Sabi doon na sa awitin na each step I take, I know that He will guide me. To higher ground, He ever leads me on. Until someday, the last step will be taken. Each step I take will lead me closer home. Alam niyo po ba yung kanta na yan? Sabi yan, each step I take, my Savior goes before me, and with His loving arm, He leads the way. When it's bread, He whispers, I adore thee. Oh, what joy! Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take will lead me closer home. I love it. Okay, we all stand. Pagpala ng Diyos, sabi nga po, lapit sa inyo. Lord, salamat po sa lahat na inyo pong binibigay sa amin. Sa comfort, sa oras na kami po ay nakakaranas ng kalungkutan. Sa mga binibigay mo po sa amin po mga pangailangan. Lord, alam po namin, problema na nandiyan po hindi nawawala. Pero lagi ka namin kasama. Anuman sitwasyon, kami po namin. Nakita po namin, Panginoon, ito nga pong awit, 88 na ito. Mula ang umpisa ng talata hanggang matapos ang talata ay isa lamang ang sinasabi sa tao na tunay na napakabigat ang kanyang pong hinahanap. Pero nakita rin po namin, Panginoon, ang mga ilang chapters pa po hanggang matapos sa 150 na chapter po ng Psalm. Lagi paulit-ulit sinasabi mo na yung mercy mo po will always endure forever. Kaya salamat, Panginoon. Nandiyan ang inyong pong mercy. Nandiyan yung inyong pong habag para po sa amin. Na yung pong habag na yan, at ibig mo po, Panginoon, sa amin na nagligtas. Habag na siyang magbibigay po sa amin ng karangyaan. Habag na babaguhin mo po ang aming pong kalagayan. Kaya, Panginoon, patuloy ka po mag-usap sa amin po, sa oras nito. Ano man ang aming po mga pasanin, ano man ang nasa puso po namin, ano man, Panginoon, ang aming po naging pagkukulang sa inyo. Na marahil minsan, kami po ay nag-aalinlangan na po sa inyo pong katapatan sa amin, o nag-aalinlangan kung tunay nga ba na mahal po kami. Alam naman namin, Panginoon, na lahat ng mga pag-aalinlangan na yan ay walang katotohanan.
sapagkat pinatunayan mo na po sa amin nung binigay mo po si Kristo para pumabayubay daw sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, sa hapon ito, lahat ng aming pong daladalahin sa aming puso, lahat ng mga pabigat, Panginoon, ay amin na pong madala dito po sa inyo pong altar. Iwanan na po dito, magtiwala po sa inyo, Panginoon, patuloy, na pamang kasiyahan, kagalakan, aming mararanasan, at hamon sa paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, ilusin mo po bawat puso ngayon. Tumapos, aming hinilig, ngalan ni Jesus. Ang lahat na kayo po. Alam mo po ng usap, ang banal na Espiritu sa inyo. You come. You come to the altar. Sige po. Kung ikaw'y namibigatan, dalhin mo sa Panginoon. Can you do me a favor? Pwede bang kumuha ng partner niyo po? Pray with your partner. Pray for your partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. You pray for your partner.